Panampagan po natin ang ating Diyos. So, church, so ganito. Okay. We are now in the series of I Am. So, why we're going to fix our eyes on Jesus? Number one, because He is the author and the perfecter of our faith. Amen? Kung bakit kay Jesus, ano po, walang ibang pangalan ha? Jesus lang. Kasi siya lang naman po ang nagbayad ng ating kasalanan eh. Amen? Hindi po ang banal na tao, hindi po si pastor, si pastora, hindi po, hindi teacher, hindi po evangelist, hindi po mga bishop, hindi po mga sukod na meron po mga high rank sa pulpit. Well, hindi po yan malaga. Ang malaga po, yan. Amen. Huwag natin kalimutan yan, pangalan ni Jesus. Amen. Sapagkat si Jesus, He is the author and the perfecter of our faith. Kapag wala si Jesus, hindi dumating si Jesus sa ibabaw ng mundong ito, hindi po tayo magkaroon ng panampalataya, paniniwala sa Diyos. Amen. Amen. Si Jesus po ang naglagay ng panampalataya sa ating puso, paniniwala sa ating puso sa Diyos through listening the Word of God. Amen? Romans chapter 10 verse 17. Kung ako nagkamali. Amen? Ang panampalataya or ang paniniwala, ang faith na nakarating sa buhay natin, si Jesus po ang may kagagawan niyan. Amen? Amen. Siya ang naglagay ng paniniwala sa ating faith sa atin, at siya rin po ang magpapasakdal, magpe-perfect ng ating faith. Ngayon, nagsisimula tayo sa panampalataya, dapat magtatapos po tayo sa kasakdalan ng panampalataya. Amen po ba? Kaya nga hindi tayo titigil magbasa ng Biblia, tutok lang sa katotohanan upang maging sakdal, perfect ang ating faith. Kasi may faith na tayo ngayon, huwag tayong titigil hanggang magiging perfect ang ating mga faith. Amen. Naunahan po ba natin, church? Lord. Kaya hindi tayo titigil sa pagtuklas ng katotohanan. Number 2, kung bakit tayo nakafix ang ating eyes kay Jesus. Number 2, He is the bread of life. Si Jesus po ang tinapay ng buhay. Ibig sabihin, kakainin mo si Jesus. Yung sa spiritual life mo, siya yung bread of life. Amen. Yung salita ng Diyos, yung pong bread of life. Amen. Amen po ba? Because John 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yung Word was God. Amen po ba? At siya po and the Word became flesh sa John 1:14. Siya po ay nagkatawang tao. Hindi po siya tao, si Jesus. Hindi po siya tao, nagkatawang tao. Pero may malaking relihiyon sa buong mundo. Pinapahayag na si Jesus ay tao, bali, kamangmangan, kalokohan, foolishness. Amen. Pag sinabi mo natin nagkatawang tao, ibig sabihin hindi siya tao. Amen po ba? Amen. Hindi siya tao, nagkatawang tao. Basic lang po yun. Nagsuklog ng katawang lupa. Amen? At hindi nga siya ginawa ng tao eh. Amen po ba? Ang tao, 100% na tao, ginawa ng kapwa-tao. Amen po ba? Pero ito si Jesus, ang nagiging tao, hindi siya ginawa ng tao. Lalang siya ng banal na espiritu. Amen. Sa kakaiba siyang tao, pero sa ibang reliyon na malaki, tao si Jesus. Mali kapahamakan po ang mapupuntahan natin kapag ang paniniwala natin si Jesus ay tao lang. Nagkatawang tao. Amen. Amen? He is the bread of life. Kaya kung paano tayo nabubuhay, araw at gabi, kumakain tayo ng nagtatrabaho, ng tinapay, nagpo-coffee tayo, nag-uulam, bread of the physical body yan. Amen?
Pero si Jesus Christ, bread of life. Siya ang tinapay ng buhay natin, ng kaluluwa natin. Amen. Amen po ba? Amen. And number 3, He is, He is the light. I am the light of the world. Siya ang ilaw ng ating mga buhay. Siya ang ilaw ng sanlibutan. Amen? Amen. Mga kapatid, di tayo pumapayag, wala tayong ilaw, di ba? Lalo sa gabi. May makikita ka ba? Kapag wala kang ilaw sa gabi, wala. Ganun din po sa buhay natin. Kapag sinasabi ni Jesus Christ, I am the light of the world, kailangan gawin po natin siyang ilaw kasi pag wala si Jesus sa ating buhay, wala tayong makikitang katotohanan sa ating buhay. Wala tayong makikitang mabuti sa ating buhay. Puro Diyos, Diyos ang ating sinisisi. Bakit ako nagkasakit? Bakit ganito buhay ko? Bakit may Diyos ba? Diba? Bakit sila ganito buhay? Masasama lang sila pero ganito buhay. Amen? Pag may kapamakan, bakit ganito ang ginawa ng Diyos sa buhay ko? Huwag mong pagbintangan, kapatid, ang Diyos kapag may kapamakan nangyari sa buhay mo, may pangit na nangyari sa buhay mo. Ba't di mo sisihin ng demonyo si Satanas? Amen? Kasi God is good. All the time. All the time, God is good. Ibig sabihin, pag God is good, lahat ng nangyayari sa buhay mo, bagamat mayroong bad, pero good pa rin yan. Amin po ba? Pero God is good. Hindi siya gumagawa ng bad sa buhay mo. Kasi good nga siya eh. Amen. Tapos pagbibintang mo, pag may sakit ka, pagka nalugi negosyo mo, pagka napahama ka, nadisgrasya ka, kapag kung ano yung mga pangit na ginagawa, nangyayari sa buhay mo, ang Diyos kagad ang kontrya mo. Maraming taong ganyan. Amen? Sumasamba naman ako. Bakit ganito nangyari sa buhay ko? Diba? Ang sinisisi Diyos. Amen po ba? Alam nyo, mga kapatid ko, ito yan mamaya, pag-uusapan natin. Kasi tayo ang tatalakayin po natin ngayon ay John chapter 10. Amen. Okay? He is the author and perfecter of our faith. Number 2, He is the bread of life. Number 3, He is Right. the light. He is the light of the world. And number 4, mark this in your heart, not in your paper. Ang sabi po sa John chapter 10 verse 11, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Ako ang mabuting pastol. Ang mabuting pastol ay ibinibigay niya ang kanyang buhay para sa mga tupa. Amen. Tingnan mo ngayon yung katabi mo kung tupa yun o kambing. Dahil wala naman kasi iniyang mga figure of speech na binabanggit ni Jesus Christ. Kambing, yung mga kambing, yun po yung wala sa Panginoon, mga unbeliever na sa kasalanan. Ang tupa, yun po yung mga anak ng Diyos. Amen. Yun po ba? Yun po yung mga nagbagong buhay. Amen. Okay? Kasi ang kambing, batik-batik po yun. Ang tupa, plain white. Amen po ba? Amen. Okay. Ito po, ang sinasabi po na figure of speech ni Jesus Christ, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Mabuting pastol. Sa verse 14, I am the good shepherd. I know my sheep. And my sheep know me. Just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. Verse, yun po yun. Sa verse 15 po yun. Okay. When we say, I am the good shepherd, siya po ay mabuting pastol. When we say siya po ay mabuting pastol,
yan. Ang mabuting pastor ay walang hangad, kundi mapabuti ka. Amen. Nanaw mo ba natin? Amen. Ang mabuting pastor kailanman walang hinahangad na mapahamak ka. Mamalasin ang buhay mo. Malungkot ka. Mabigo ka. Malugi ka. Hello? Matakot ka, mabalisa ka, mag-alala ka. Dahil mabuting pastor si Jesus. Amen? So, ibig sabihin ko, mga kapatid, kung ikaw ay tupa, at ang nangangalaga sa iyo ay mabuting pastor, obserbahan mo yung buhay mo. Payapa ka ba? May kapayapaan ka ba? Mabuti ba ang kalagayan mo ngayon? Nabagamat, hindi ko sinasabing hindi na tayo makakaranas sa mga problema at pagsubok. Amen? Pero, pag may bigat ka, may problema at pagsubok ka, kapatid, mabuti ba ang pakiramdam mo? Payapa ka ba? Hello? Kasi may mabuti kang pastor eh. Amen? Ang hangad sa'yo ay pawang kabutihan. Amen? Ibig sabihin ko ba kapag ako ay isang tupa na, nasa mabuting pastor, hindi na ako mamroblema? Uy, dadami pa problema mo. Bakit? Dadami pa yung mga breaking of life. Pagbasag sa'yo, dadami pa ang mga bigat mo. Bakit? Si Satanas nakabuntot. Amen? Si Satanas walang ibang gagawin kundi buligligin ka. Para pag binuliglig ka, ano ba yan? Kung kailan ako nag-church, ang dami kong problema. Kasi si Satanas yun, susundan at susundan ka para tumigil ka sa pagsamba. Amen? Pero, kung ikaw ay matalino, hindi ka titigil. Kasi tanging Diyos lang ang tutulong sa'yo. Amen. Sa lahat ng ginagawa ni Satanas sa buhay mo. Nanaw po ba natin? Amen. Kaya pag ang mga Kristiyano, mga tao, kapag may mga problema, pagsubok laban sa buhay, natatakot, nababalis na nangangamba, lahat na lang. Nangyayari, naramdaman, naranasan. Dapat, pag nangyayari, nagaganap sa buhay natin yan, mas lalo tayo pumunta doon sa Good Shepherd para gumawa siya ng good sa kabila ng ang daming bad na ginagawa natin. Amen. Para yung mga bad na nangyayari sa atin ay magiging good. Amen po ba? Amen. Kaya nga po, kung talaga tayong totoong Kristiyano at totoong kumikilala sa Diyos, at totoo pong nasa Diyos, tayo makakaranas ng maraming problema. Tayo makakaranas ng maraming kapigatian. Amen? Pero isa ng encouragement sa atin ng Good Shepherd, lakasan. Di ba si Jesus may sabi noon, John 16:33? Dito sa lupa, maraming kapighatian. Aba, baka akala mo pag Kristiyano ka na, wala nang kapighatian. Dadami yan. Kasi nandiyan na si Satanas, mag-overtime sa buhay mo. Pero ito lang din ang pangako ng Diyos. Pag dinanas mo yan lahat, sabi ni Paul, dahil ito yung nakuha niya kayo sa Diyos, na na-learn niya sa Diyos, ang pangako pinangawakan niya, hindi kita pababayaan o iiwan man. Amen. Amen? Kaya itutuloy mo yung panampalataya mo. Itutuloy mo yung nasimulan mong panampalataya at tatapusin mo yan para magiging sakdalyan sa buhay mo. Amen. Kasi kung nagsimula ka lang, hindi ka nagtumuloy, ay wala kang matatapos. Magtatapos ang ating buhay sa kalangitan dapat. Amen po ba? Amen.
So, dadami natin kabigatian. Pero ang mas maganda roon, meron na tayong mabuting pastor Amen. na gagabay, aalalay sa ating mga buhay para mapagtagumpayan natin ang lahat ng kapigatian sa buhay. Amen. Kasi yung iba nagbigti na. Yung iba nag-aaway mag-asawa, lagi nag-asawa, ganyan ka na, ilang taon na tayo nagsasama, ganyan ka pa rin, ugali mo, di nagbago. Dali mo kasi kayo dyan para magbago. Amen. Amen po ba? Ang asawa ninyo, hoy, gawin niyo sa Panginoon yan. Kung hindi, gagamitin ni Satanas yan para mahirapan ka, para sumuko ka na. Amen? Bigat siya ng buhay natin. Kung kaya mo naman, hindi siya sasama, magpakatatag ka. At kaya mo yan dahil sasamahan ka ng Diyos. Amen. Kasi hindi natin namahal natin sa buhay. Pag nasa Panginoon na tayo, ay sasama sa atin. Kapatid, mansabay, mga anak, hindi po sila. Hindi, wala pong assurance na sasama sila sa atin. Kaya magpakatatag ka. Amen. Bonus na lang. Amen. Dahil lagi mo silang pinag-pray. Amen po ba? At umaasa ka, gagaan yung buhay mo habang naglilingkod ka. Sige, may pag-asa kayo. Ang pag-asa kasi nagbibigay ng kagaanan mo. Amen. Yung pag-asa, yun po yung panampalataya. Amen po ba? Amen. Ngayon, habang umaasa ka, nampalataya ka, gagaan yung buhay mo, kaya nakakapagpatuloy ka, yan ang gawin mo, kagaya ng ginawa ko. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Kaya para makatuloy tayo at may paglaban natin, kaligtasan natin kaluluwa, para namatay tayo, pasok tayo ng langit. Wala tayong dapat iisipin sa buhay na ito, kundi dapat maligtas ang ating mga kaluluwa. Yan ang tami nating kayamanan, kaluluwa. Amen po ba? Alagaan po natin. Okay. So, wala pong hangad ang good shepherd sa atin, kundi pawang kabutihan. Kaya kapatid, kung may dinadanas ka ngayong pangit sa buhay mo, mga pangyayari, ano man po yan, mga negative na nangyari sa buhay mo, huwag kang mag-alala, dahil ang sabi ni Jesus Christ, hindi lang ka lang niya mahal, siya pa ang pastor mo. May nagmahal na sa'yo? Meron ka kang pastor? Hindi talaga ako pastor niyo. Alam niyo kung bakit ako naitayo dito? Di ba ang sabi ng Diyos sa buhay ni Prophet Jeremiah, chapter 3:15, bibigyan ko kayo ng mga pastor na galing sa puso niya, na siyang mga ngalaga magpapaunawa sa inyo. Bakit nabanggit yun ng Diyos? Kasi alam niyo po ba, nabanggit ko na rin ito kagabi, yung mga Israelita kasi, sinasabihan ng Diyos, ano ba ang ginawa kong pagkukulang, pagkakamali? Saan ka ko nagkulang, sabi ng Diyos? Bakit ako iniwan ng mga magulang ninyo? Bakit ako ipinagpalit sa mga Diyos-Diyosan? Sa tao, sa negosyo, sa trabaho, sa pangarap, bakit ako pinagpalit? Ano bang pagkukulang ko? Nagtatanong ang Diyos. Pero alam niyo po, kahit nagtatanong po ang Diyos, ang sabi po ng Diyos, na kapag kayo'y manumbalik sa akin, sabi ng Diyos, kapag kinikilala ninyo ang inyong mga kasalanan at kayo'y manunumbalik, ito yung pangako ng Diyos, bibigyan ko kayo ng mga pastor na mga ngalaga magpapaunawa sa inyo. Amen. Nanaw po ba natin, church? Basahin niyo po yan sa Jeremiah, chapter 3. Kapag ang isang babae at lalaki nakikilala ng Diyos na totoo yung pagpakumbaba mo, pag-amin mo, pagkikilala mo na ikaw ay mali, nagkasala ka, ngayon, ang gagawin ng Diyos, bibigyan ka niya ng pastor na galing sa pinakapuso niya, babae man yan o lalaki, basta galing sa Diyos yan.
Amen. Eh, kaya nga ako nagtaka eh. Sabi ko, kinaya kong iwanan yung magandang business ko. Bakit kinaya ko yun? Pinakaya ng Diyos sa akin. Nagpapasalamat nga ako sa Diyos. Sabi ko, ibig sabihin, itong mga to, taga Jesus is my life, ako ibigay ng Diyos sa kanila. Amen. Palampakan natin siya. Sabi ko, grabe naman. Sukdo lang pinapaiwan ng Diyos yung maganda kong business. Amen. Lagi ko sinasabi, pwede akong yumaman. Doon. Pero bakit pinapakaya sa akin ng Diyos? Kasi gawain ng Diyos sa buhay ko. Amen. Dahil, ang taga Jesus may life pala talaga mga tupa. Amen. Kaya hindi ko natabi mo ang palad mo naman pala. Pero mo, pinapalakas ng loob ng Diyos ang buhay ko para lang sa inyo. Ay, dalangin ko lang batik-batik rito ng kambing. Lahat tupa. Amen. Amen, see? Nung binabasa ko itong Jeremiah, nung napunta ako sa ako ang mabuting pastor ko, sabi niya, Lord, magpapadala siya ng galing sa pinakapuso. Tapos nung pinagbulay-bulay mo Jeremiah, ano ba mensahe ng doon dito? Bakit magpapadala siya ng... Sino ba itong pastor na to? Hindi ba na to si Jesus? Kasi mga pastor eh. Sabi ko, uy, ang mga umaamin pala ng kasalanan at kumikilala ng kasalanan at nagsisi ng mga kasalanan ng totohanan sa puso. Totoo ang pagsisisi. Totoo ang pagbabagong buhay. Ang sabi ng Diyos kay Prophet Jeremiah, bibigyan ko kayo ng mga pastor galing sa pinakapuso ko. Amen. Amen. Alam niyo, huwag kayong mawawala sa susunod natin pag-aaral. Maybe, o sa Sunday ako pa rin mag-preach. I-expose po natin mga false pastors. Mga false, kung sino sila at ano mga ginagawa nila. Huwag po kayong mawawala. Kasi dapat sa pag-aaral sa Biblia, pag binasa mo yung John 10, 11, 15, titingnan mo yung pinaka-background. Eh bago si Jesus Christ sa pagkilala na siya ang good shepherd, in-expose niya muna yung gawain ng mga bad shepherds. Amen? Kaya sabi ko, kailangan ko i-aral ang mga i-expose kung sino-sino ang mga bad shepherds, kung sino-sino ang mga bulaang tagapagturo ng church. Kung sino-sino sila. Naunaw po ba natin? Amen. So church, bago po tayo mananalangin, lahat ng kabutihan sa buhay ay dapat mangyayari. Malasap mo dahil mabuti ang pastol mo. Palampakan natin siya. At dahil mabuti ang pastol mo si Jesus Christ, hindi siya papayag na hindi mo malasap ang kanyang kabutihan. Amen. Kaya dapat talaga tayo magsunod ng kilay, maglinis ng buhay para lumabas ang mga revelation. Amen? Hindi papayag si Jesus Christ na hindi mo malasap ang kaginawaan, kabutihan, katagumpayan habang ikaw ay nabubuhay dahil siya ay mabuting pastor. I am just under shepherd. Jesus is the great shepherd. I am just a little shepherd. Because Jesus is the great shepherd. Siya talaga ang totoong tagapangalaga ng buhay mo. Amen. Siya. Kaya binibigay na niya mga pastor galing sa kanyang puso dahil siya yung tagapangalaga ng ating kaluluwa. Amen. Church, mind this. Hindi ka lang niya mahal, siya pa ang pastor ng buhay mo. Amen. Malakpakan ko lang.
Nalulungkot ako sa mga absent. Nawa manood na lang sila ng YouTube. Hindi ko alam kung yung mga pinagdadagdag ko rito, yung masasabi ko pa. Kasi this is from the Holy Spirit. Hindi ko naman ito pinag-aralan. Alam nyo, madalas kami mga preachers, pag guided kami ng Holy Spirit, ayun na siya na magsasalita. Ang gagawin lang talaga ng mga pastor, maglinis ng buhay. Amen? Amen. Magsuko ng buhay sa Diyos at ibigay ang pinakabuhay sa Diyos. Yun lang talaga. Para hindi na bubulutin mo kakaprits, hindi ka mahirapan. So church, kung may mga pangit na nangyayari sa buhay mo ngayon, tuloy ka lang sa Panginoon. Amen. Mananasap mo rin ang kabutihan ng mabuting pastor. Amen? Amen. Problema sa loob ng tahanan, negosyo, trabaho, pag-aaral, ang bigat, pinalasak na, sinubo na rin sa tanas sa'yo, lahat. Pinakain na niya, sinupunta sa'yo lahat ng bigat ng buhay. Huwag kang titigil. Hindi papayag si Jesus Christ, yung pagiging mabuting pastor niya, hindi mo maranasan at hindi ko maranasan. Amen po ba? Amen. Tuloy lang. Tuloy. Sa iyong pagpatuloy, fix your eyes on Jesus. Amen. Huwag mong titingnan ang problema ng loob ng tahanan mo, ng negosyo mo, trabaho sa pag-aaral, anumang problema na meron ka, huwag mong tingnan yan. Amen? Don't problem your problem. If your problem you. A woman of God, how can I face my problem if my problem is my face? Amen. Joke time lang po yun Lahat tayo ay maganda at pogi sa harapan ng Diyos. Amen. Ang sabi ng Psalms, I am fearfully and wonderfully made. Di ang ganda ko pala, ang sexy ko pala. Kayong lahat po, pogi, magaganda. Huwag kayong papayag na may magsasabi sa inyong pangit, magkakasala sila sa Diyos. Pogi ka, maganda ka. Eh, pag sinabi na sa mo, pang-pang-ngay. Hoy, tumigil ka. May nakikinig na Diyos. I am fearfully and wonderfully made. Amen? Kakampi natin ang langit. Amen po ba? Gano'n po ba natin, church? Amen. Okay, so much for that. Huwag tayong mawawala. Breaking of the bread natin. This coming Sunday, meron tayong konting pagsasaluhan ng mga simple na napagkain. Tapos magpira-perso ng tinapay dahil ito pong pinakamalaga. Lagi ko pong sinasabi sa inyo, kalimutan yung birthday mo, Christmas Day, New Year's Day, mga days yan, mga celebration, mga modern days celebration. Kalimutan mo yan, huwag lang tong breaking of the bread dahil ito po, ang sabi ni Jesus Christ, remember me. Amen. Alalahanin mo ako sa pamamagitan ng pagpira-perso ng tinapay. Do this in remembrance of me. Kaya lahat ng nagsasabing Kristiyano ako, dapat nakikipagparte sa breaking of the bread. Kasi pagsunod po natin yan sa sinasabi ng Panginoon. Amen? Are we blessed? Amen. Lahat po tayo tumayo sa Panginoon and let's pray. Natin po nanalangin. Lumapit sa